Hindi lang pera ang bumabaha tuwing eleksyon, pati na rin pekeng balita o fake news at sa malamang daw, pinapalaganap ito ng mga magkatunggaling politiko. Kaya naman ang COMELEC nagbabala na ang sinumang mapapatunayang nagpapalaganap ng fake news pwedeng madisqualify. Sa linggong ito, mag-fake news hunting ang ating kabrigadang si Joseph Morong. Ang dami ng iniisip ng mga botante kung alin ang totoo o hindi. Kapag ako'y binoto nyo, uunlad ang ating bayan. Pag ako ang binoto nyo, tataas ang sweldo nyo. Pag ako'y binoto nyo, gaganda kayo, katulad ko. Dadagdagan pa ng mga ito. Sa dami ng mga balitang kumakalat ngayong eleksyon, alin ba sa mga yan ang fact or fake? May kumakalat ng mga post na isa raw claim ng isang VCM technician galing sa Davao. Ang sabi niya, huwag raw iboboto ang isang particular na candidate dahil yung ink tatago sa front page kung saan nandun naman yung pangalan ng isa pang kandidato. Wow! Bond paper. And the verdict is 100% fake. So hayaan natin na si Director James Jimenez ng Commission on Elections o COMELEC mismo ang maghimay ng naturang post. Kalokohan yun kasi una-una, ang claim niya, kapag sinade mo yung isang pangalan, tatagos yung marka sa likod at masishadean yung ibang tao. So, doon pa lang mali na siya. Kung tumagos man, hindi nakalinya yung tagos sa harap doon sa likod. Yung sinasabi niyang, binoto mo itong isang kandidato, mapupunta sa kabilang kandidato, they're on the same page. So kahit tumagos pa ito, sa likod, hindi mo matatagpuan doon yung sinasabi niyang makikredit with the vote. Kasi yung makikredit with the vote supposedly for this one candidate is on the same page. Hindi tumatawid ng ganun yung tinta doon sa kwento niya. See guys, hashtag patola tayo ha. Posible bang tumagos yung ink sa kabilang side ng balota? It is demonstrably false kasi pag ginamit mo yung balota nating tunay, nakikita mo na hindi madaling tumagos. Okay, for the information of everyone, according to Director Jimenez, yung mga VCM ay hindi pa na-deliver. At yung final testing and sealing ng mga balota at VCM, mangyayari yan 1 week before the elections. Sa unang tingin, maling isipin ng ilang tao na legit ang naturang post dahil sa mga technical details na ginamit nito gaya ng final testing and sealing. Nasa pangkaraniwang Pilipino na hindi naman kompleto ang impormasyon na hawak tungkol sa sistema, parang official sounding. Parang totoo. So makaka-mislead niyan. The other problem is that kung nakita mo ito ngayon, malinaw. What if nakita mo to during the time na nagaganap na ang final testing sealing? What if you see this meme 2 days before the elections and it says, naganap during the final testing and sealing? Tandaan mo, yung mismong post walang petsa. Yung mismong post, hindi niya ini-indicate kung anong petsa ng sinasabi niyang final testing and sealing. May kumakalat ngayon na series of posts sa social media tungkol sa bilang daw ng mga printed ballots mula sa COMELEC. Ayon sa mga post, 61 million daw ang iprinint na balota ng COMELEC. Kahit na, ayon din sa kanila, 50 million lamang ang registered voters. Ang ilan sa mga ito parang pinapalabas na pwedeng magamit sa dayaan yung sabi nila ay sobrang mga balota. Pero guys, paglilinaw ng COMELEC, this is certified fake news. Imposible kasing hindi alam ng tao na nagkakalat niyan na there are more than 51 million voters. So, nandun yung elemento ng deliberateness. So, ang tanong susunod, yung information na maling nilalabas niya, sinasabi niya, gagamitin niya sa pandaraya. So, anong purpose nun? Is it to put people on the alert or to undermine the credibility of elections? Again, it should be very clear that the purpose is to just undermine the credibility. Gawin ang sitwasyon kung saan yung mga tao hindi na maniniwala sa halalan. So, yan yung isang ehemplo na nakikita natin na talagang malinaw na deliberate attempt to undermine. Okay, here are the facts. Sabi ng COMELEC, as of December 18, 2018, merong around 61 million na mga registered voters sa buong bansa. Pero 64 million na mga balota ang kanilang ipiprint.
Pero bago kayo mag-react dyan, 1.7 million na mga balota na yan ay gagamitin sa overseas absentee voting. Samantalang yung 2 million na mga balota ay gagamitin sa final testing and sealing. Pero, ito ang tandaan nyo, hindi pangalan ng mga kandidato ang nakalagay dyan, kundi pangalan ng mga sikat na mga personalidad. Ang tawag dyan ay mga dummy ballots. Ito ay very clearly marked na final testing and sealing. So, bagaman galing siya sa iisang imprenta na pinanggalingan din ng official ballots, again, kasama siya sa tala ng binibilang ilan ang naimprenta, pero hindi siya tinuturing na official ballot, therefore, hindi siya magagamit sa pandaraya. So kung sakali may maaari kayang ikaso ang COMELEC laban sa isang taong magpapakalat ng ganitong fake news. Hindi po prosecute natin under the undermining of the credibility of the elections. Ngayon, ang problema natin ganito, ginawa niyang meme. They're a little challenging to trace back to origin. So that's what we're trying to do. We're trying to find out where this meme originated, if it came from a speech, if it came from a statement made by some politician, or it came from some forum na in-extract from that forum, tas ginawa ng mema at kinalat. No? So hahanapin natin muna yun. Ang laban para sa katotohanan lalo na ngayong eleksyon, isang malaking hamon, hindi lamang para sa ating gobyerno, kundi para sa lahat ng Pilipino. Kung hindi mapipigilan o kung hindi man tuluyang matatanggal, may mga mananalong kandidato hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa masipag na paggamit ng kasinungalingan. Remember, 2016, if 2016 taught us anything, it's that the internet is a battleground. It's a place where information is used as a tool for both communication and misdirection. But this one kasi has the potential to affect everyone. And the credibility of elections, which means no matter how clean your elections actually are, it will be under a cloud of doubt. And that's a bigger problem because then the mandate of people who won in that elections will be shaky. Panawagan nga ng isang election watchdog organization, ideklara na bilang isang election fraud ang pagpapakalat ng fake news. Kasi malinaw yung deception sa tao, lalo na sa kaisipan nila hinggil sa kung ano nga ba yung impormasyon na karapat-dapat sa mga tao. Hirap talaga yung mga tao na makita kung ano yung tama at yung mali, hindi dahil sa bobo sila, kundi dahil sa yung purveyors ng fake news ay talagang mapanlikha na. Ngunit sagot ng COMELEC, hindi ito ganun kadali. Tandaan natin, meron na kasing electoral fraud. May batas ng against electoral fraud. And it speaks very specifically to a very specific kind of fraud, no? Which is to say, vote padding and vote shaving. There's that. No? You can't use the word electoral fraud, obviously. And then, of course, there's the question of free speech. You have to be careful of that also. Kasi when does something become fake news? Right now, everyone all over the world, we are basically trying to grapple with this problem pa lang. Kaya paalaala sa bawat pagpo-post, share at like sa social media. Remember, that thing is on the internet already, which means it's there forever. Anyone with malicious intent can now copy that and repost it in a way that it will now look credible. Kaya nga, dapat ang mga kababayan natin magbantay din. Maging mapanuri din. Huwag lang tatanggapin ang nakasulat sa internet bilang katotohanan nang hindi nyo chinecheck, nang hindi kayo nagtitingin sa ibang sources, nang hindi kayo nagtatanong sa ibang tao. Ngayong malapit ng eleksyon, doble kayo na rin yung mga nagpapalaganap ng fake news. Kaya kailangan natin yung tapatan ng pagiging mabusisi. Maging maingat rin tayo sa pag-like, pag-comment, pag-share. Dahil baka mamaya, fake news na pala yun. At sa halip na makatulong, makasama pa. And that's a fact.